Mabuhay teammates, ito ang Basketball Universe at ako si Bill Velasco. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Smart Sports. Naalala niyo pa ba si Naning Valenciano, isa sa pinakakilalang shooter sa kasaysayan ng PBA? Mula Bacolod, napunta siya ng Northern Consolidated Corporation na naging pambansang koponan natin. Paglagpas ng COVID pandemic, pinagdaanan niya isang heart attack at isang stroke. Pero bumangon siya mula ron para maging isang award-winning caregiver. Ako, matagal ko na hindi nakakausap itong kaibigan kong ito. Walang iba kundi si Naning Valenciano. Naning, kumusta ka na? Bill, magandang umaga dyan. Okay naman. Ano itong award na nakuha mo nung last week? Sa trabaho yun. Oo. Sa hospital. Binigyan ako ng B Award. Anong ibig sabihin nun? Yung Best Extraordinary Everyday. Wow! Makarami ka na yan. Balikan muna natin yung basketball career mo. Nag-umpisa ka sa Bacolod. Paano ka nahilig sa basketball? Actually, nung high school ako, ang laro ko talaga soccer. Pero sinabihan ako ni Father Espilita, Naning, walang pera sa football. So, nag-switch ako not really switch, nagdalawa ang aking laro, basketball at saka football. Doon nagsimula ng 4th year high school sa Don Bosco. Recruit ka ng national team, yung sa NCC, no? Northern Consolidated, yeah. Northern Cement. Parang may naalala kong na kwento mo sa akin na papunta ka ng Manila pero hindi mo kilala yung kasama mo doon sa eroplano na bigat ng tao. Kwento mo ka? Basta sinabihan ako ni Mr. Lacson na Ning, pupunta ka na sa Manila. So, sabi ko, paano ko sasakay niya? Basta sasama ka. Merong tao na sasamahan mo. So, sumama ko. Nakaupo ko sa likod. Bali, legit yun. Bali, 13 seater. So, nakaupo ko sa likod. Hindi ko akala nakabarog sa taas sa harapan. Ang daming parang kausap sila. Tapos lumapit sa akin si Big Boss, Mr. Cuanco, si Ambassador. Tapos tinanong niya kung anong average, tapos kamustang larong basketball. Sabi ko, simple lang. Kasi mahirap naman magsalita na wala ka namang prohibap. So, dinala ako sa Manila. Tapos, nung nasa Manila kami, pinadala niya na ako sa quarters. Pero hindi mo siya kilala na siya yung big boss, Danding Cuanco. Hindi ko siya kilala. Nakilala ko lang nung tumagal na. Okay. Tapos, anong naging buhay mo nung nakarating ka na sa Manila? Bali, sabi ko swerte dahil iba yung trato sa amin ng player kami. May sarili kami quarters na malaki, tapos naka-aircon. So, first time ko na nagkaroon ng ganung buhay. Okay. Hindi ka nang lamig. Hindi ito malamig. And then, was the plan really to join the PBA o gusto mo sanang umuwi sa Bacolod? Ang nangyari doon, dahil nga 134 pounds lang ako noon. Well, pero ang mabilis ako, malakas. Ang problem ko, payat ako. Oh, okay. So, sabi sa akin ni Mr. Henry Cuanco, pauwi na lang natin dahil payat, maliit. Sabi ni Danding, gusto ko makita maglaro. Swerte naman, nung nag-practice kami, bawat tira ko sumishoot, hindi talaga nag-piece. Wow. So, sabi ni Danding, the best way para magawa yan, kailangan patabdain natin. Pero di ba nung pumasok ka sa PBA 1986, yun yung EDSA Revolution, nawala yung San Miguel ng first 2 conferences, tapos yung Northern Cement ang pumasok as the San Miguel Beer team ng 3rd conference. Bakit hindi ka kasama doon?
Hindi, umunan ako ng tryout sa Alaska. Okay. Hindi ko nakalain na papasok sila third conference. So hindi mo pa alam na yung buong team pupunta. Wala idea to. Dahil takot ka rin kung anong mangyari sa buhay mo. At least, preparasyon palagi. Okay. So, hindi na try out ako. Awa ng Diyos, talagang nagustuhan naman ako ng management. So, nakapirma ako ng 3 taong kontrata. Okay. Ano yung plano mo nung nakapasok ka sa PBA? Talagang tingin mo magtatagal ka doon? Kasi shooter ka, kukunti lang talaga mga shooter noon eh. Actually, Bill, wala sa plano. Hindi ako nagpaplano ng lahat. Dumarating lang sa awa ng Diyos. Dumarating lang dahil ang style ng buhay ko. Basta ako, practice naman practice. Hindi ko na alam kung ano mangyari sa darating. Basta 1 hour before, sometimes pagtapos ng practice, shooting pa rin ako. Yun ang... kasi kung expectarin mo yun, baka hindi ka makarating, frustration ang mangyari sa buhay mo. Okay. Tapos after 11 years sa PBA, nagdesisyon ka bang magretiro o maglaro sa ibang liga? Well, alam mo, buhay may age kasi limit eh. Kung edad mo na tumanda ka na, siyempre maraming bata na magagaling na mas kailangan. So sabi ko, nag-coach na lang ako sa PCO. Yan, si Canalita, isang player yan. KG, oo. Naging player ko sa PCO. Kinuha ko talaga yan, nakita ko yun sa Laguna nung may tournament sila. Okay. Sinabihan ko sa pasok ka lang sa PCO anytime. Pasok ka. Lagay kita sa first 5. Training lang ang kailangan ko. Yun, awa ng Diyos. Naka-champion naman 2 beses. Yung pagpunta mo sa Amerika, decision mo ba talaga yon na maghanap ng ibang hanap buhay o pangangailangan lang talaga? Alam mo sa buhay, kung may anak ka na, mag-iba talaga kahit anong mangyari. Tama. Gustuin mo man na mag-stay sa Pilipinas dahil nakita mo sa mga anak na magusto mo rin ng magandang buhay. Awa ang misis kasi malayo ang paningin. Kaya minsan, nadepende rin sa misis maging asawa mo. Kung ang pananaw yung malayo, talaga madadala ka rin eh. So awa ng pasalamat din ako ng malaki. Nung pumunta kayo sa Amerika, may naghihintay bang trabaho sa'yo o maghahanap ka pa lang ng trabaho dyan? Alam mo, ang miss ko meron na siyang sponsor. Ngayon ako, sabi ko, total player ako. Kasama ko dyan ko minsan, magkikita kami dito ng ibang mga players. Kahit ano na lang, kahit si Bes, magkikita kami, magkasama kami, kahit ano trabaho. Basta dive. Basta may pera lang. Yan ang buhay. Kailangan mo ikayod para sa mga anak mo, hindi para sa iyo. Ano yung mga naging trabaho mo? Ano yung mga naging trabaho mo nung bagong dating ka dyan? Una nag-construction ako, bantay ako ng matanda. Kahit anong pasukan, basta mabuhay lang ang pamilya mo. Ganyan talagang buhay. Hanggang sa nakita ko si Arnold Naglipay, dating player ng Adamson. Sabi niya, mayroong hospital available. Sabi ko, sige, una mo na nandun na si Alan de los Reyes at saka si Buyet Francisco. So nandun na sila, una sila nakapasok sa akin. Sabi ni Arnold, naghahanap pa sila. Sabi ko, sige, pasok na ako. Pumasok ako ngayon. After that, nung pumasok na ako, yung dalawa, after COVID, yung COVID time, na-stroke ako. Wow! Talaga katawan ko, hindi gumalaw talaga. Sabi ko, wow, ganyan talagang buhay. Dahil COVID eh. Kami pang dumadala ng mga sa morgue, ang dami. Kahit sa labas eh. No choice, trabaho eh. So na-stroke ako. For 1 year, balik ulit ako ng trabaho. After 1 year, heart attack na naman. Sabi ko, buhay ito. Sabi talaga, basta laban lang, sabi ko. Ako ng Diyos, na kaya na-cope up ko. Na-overcome ko. Anong pakiramdam mo nung nangyari yun sa'yo na sunod-sunod?
Well, iniisip ko na lang siguro pagsubok ng Panginoon sa akin yung kung gaano ako katibay. Yan lang ang wala, sinisisi ko rin sarili ko. Siguro tanggapin ko kahit ano mo dahil siyempre, tao lang tayo. Wala ka naman magawa talaga sa buhay eh. Kundi kung mangyari darating man yan, accept it. Then learn from it. So, ganyan ang buhay. Mabuti wala kang pride. Hindi ko lang yung misis ko na talaga nag-sacrifice siya. Okay. Buti wala kang pride dun sa mga kung anong klaseng trabaho ang makuha mo dun. Kasi yung iba, syempre, sikat dito sa Pilipinas, pagdating sa Amerika, ayaw nila ng kung ano-ano, kung basta-basta anong trabaho lang. Kung isipin ko sa sarili ko, mayroong konti. Okay. Hindi lang, siyempre, tao lang tayo. Pero sa anak mo, kahit ano, i-drive mo. Pamilya mo, i-drive mo talaga. Kahit ano. Basta i-anak mo lang sila. So, kumusta na yung mga anak mo ngayon? Yung babae ko may pamilya na, 2 ako. Yung lalaki ko wala. So, yun na. Pero may mga trabaho, yung panganay nagtrabaho, tapos nung nagkaanak siya, hinto siya dahil kailangan ng tagalaga sa bata eh. Yun ang buhay dito, kailangan wala kang masahan, sarili mo eh. Okay. Ikaw naman, anong plano mo for the future para sa sarili mo? Siguro kung tatanungin mo kung ano lang ibibigay ng Panginoon kasi hindi naman natin alam ang darating eh. Di ba, hindi siguro magagawa ko. Trabaho lang talaga ng trabaho hanggang sa mga, ipon ng konti. At least sa hospital, maraming benepisyo. Tama. At least kung wala ka naman sa buhay, meron kang tinatawag na 401, meron kang pag-retire mo, meron. I think buhay ka na doon. Okay. Anong namimiss mo dito sa Pilipinas? Marami. Marami talaga mismo makasama mo dati. Tama. Kumusta man buhay. Tapos mamimiss mo manood ng basketball. Minsan nanonood ako ng yung Litron kalaban ng Litron ba yun? Yung Binild, O tsaka Mapua, yung napanood ko yun. Oo, yung nung una daw takot yung mga player ng Binild sa Mapua tapos binawian din nila. Oo, binawian nila yung pangalawa. Oo. Yun. Wala ka na bang balak na parang bumalik sa basketball kahit papano as a coach, as a trainer? Wala na ba talaga sa sistema mo yun? Sa ngayon, wala pa sa isip ko dahil hindi na ako makatakbo dahil nasa stroke ko. Oo. Tapos, dito kasi ibang mga bata eh. Hindi kagaya sa Pilipinas, ang mga bata dito talaga sabihin nila, magaling na sila once malaman nila. Hindi na, iba na. Alam ko na yun, kaganon sila, hindi kagaya sa Pilipinas na nandoon pa rin yung disiplina ng tao at saka yung respeto. Okay. So, dito, nung panahon mo dito sa PBA, ano yung mga pinaka-naaalala mo? Yung nag-champion kami at nag-MVP ako, yun ang pinaka-masarap sa buhay ko. Nice. Na hindi ko akalain mabuti yun. Napakahirap na mabuti sa daming players. So, isa yun. Tapos, yung mga kaibigan mo na tumutulong din na talagang nandoon eh. Gumagabay kagaya mo. At least nandoon pa rin kami. Even though na kami nakikita kami dito ni Ricky Rilosa. Tapos ni Bernie Pabiosa. Ni Jun Habar. Yung iba mga players. Si Ives palagi si Ives. Andito lang siya last week na dito sa programa ko. Kasama yung anak yata nakita ko eh. Maglalaro sa SEA Games si Sofia. Magaling nakita ko. Si Ricky Relosa parang nahihiyang magpa-interview sa akin. Ilang buwan ko nang siyang hinahabol eh. Pagsabihan mo nga. Sabihin ko kay Arnold.
Yung Shout ano, muna kay Ricky. Kasi nagsabi talaga si Ricky Malinis. okay. Yung nung naglalaro ka pa, sino pinaka ayaw mo na makalaban? Kasi yung panahon nyo, yun yung no harm, no foul no blood, no foul. Sino pinaka ayaw mong kalaban nung panahon na yun? Well, alam mo, Jaworski, talagang bububugin ka, no? So, yung hindi ko makalimutan, hindi ako pinatulog ng isang linggo yan. Bakit? Dahil yung lumbar ko tinamaan Pagli ako, tinulak yung pa ako, bagsak ko na malakas. Yung likod mo. Sabi ko isang linggo, wow, grabe. Hindi ako nakagalaw doon. O sa tingin ko siya ang mas maganda, at least may challenge. Pero patibayin na lang ng lakas ng loob yan. Pero anong tingin mo sa basketball dito sa Pilipinas ngayon na puro na lang parang sa NBA, puro na lang tira sa 3 points, parang nag-iba, no? Nag-iba yung basketball. Anong sa tingin mo? Sa amin at the time, swerte lang kami dahil kahit maliliit kami sa panahon ngayon, iba na, ang lalaki na talaga mahirap ka na pumasok ng PBA. Meron ka siguro extraordinary na talent, siguro pwede ka makapasok ng PBA, pero sabihin mo na height mo ganito, tapos regular ka lang, imposible makapasok So, ang dito naman kasi, yung style ng training nila, yung gym at saka weights nila, magkatabi lang Tayo malalayo Ang kanila nandiyan lang sa tabi, pwede sila mag-weights at saka dapat. Tapos basketball kaya malalaking katawan. Nakita kong pagkakaiba talaga At saka bawat area may tao sila nagtitrain sa'yo. Dito sa atin hindi, sarili mo talaga tayo Kanya-kanya. Meron din pero hindi ganun ka-stricto ba talaga. Yung naman, pag-usapan naman natin dahil naging bahagi ka ng national team. Yung Gilas Pilipinas, tinalo yung Guam 2 beses, kaso susunod na kalaban naman, Australia at New Zealand. Ano sa tingin mo kailangan pang madagdag para makabalik yung Pilipinas sa Olympics? Talagang kailangan kayo talaga dyan. Iba talaga yan. Dahil maraming magagaling talaga mahirap magsalita. Pero ang the best na talaga, triplet, quadruplet ang dapat mong gawin para maabot mo Swerte pa rin nandoon ang swerte. Siguro panalangin siguro. Pero kung basketball na pag-usapan, mas ahead sila sa atin. Kung halimbawa may mga bata na lumapit sa'yo, lalo na dyan sa Amerika, maraming mga PhilAm, tanungin ka, based on your experience, ano ang dapat kong gawin para gumaling sa basketball at hopefully makapaglaro sa Pilipinas ng college o ng PBA? Meron akong tinuruan ng mga bata dito, marami rin. Talaga may isang, siguro mga 10-15 sila, 10 to 15, 10 to 15 na tinuruan ng mga bata. Pero once na alam na nila, iba na, hindi na sasabihin nila, alam ko na yan. Hindi mo talaga, iba yung pag tinuruan mo sa Philippines kaysa dito So dyan nagmamagaling. Iba ng height talaga Sa height lang mahirap kalabanin yung itim talagang matitibay talaga Nasubukan kong itim kalabanin, talagang no harm, no foul talaga sila Hindi pwede yung fast break ng fast break Talaga kailangan mo, one-on-one, kalabanin mo talaga sila. Wow. Yung nung nagkaanak ka, hindi mo ba pinangarap na maging basketball player yung mga anak mo? May isa akong may attitude kasi ako na pag tinuruan ko, gusto ko kung anong gusto ko. Ngayon ang nangyari, isang try lang. Kung sabi ko, kung gusto mo matuto, gising ka 5 o'clock, mag-train tayo na maaga. Ayaw, naglaro. Sabi ko, hindi ka pwede, wala kang chance pag ganyan. Hindi nagising So, mahirap pag gano'n ang attitude Pag sinabi mo gusto mong maglaro, do it. Halimbawa, makita mo kay Sophia. Si Sophia hindi nasabihan mag-doctoring ka ganito. Hindi, siya na mismo mag-iising na maaga ng practice talaga Tsaka siyang pinakabatang player ng women's team natin ngayon. Magaling bata na yan, magaling.
Ikaw naman pag ang bata mahilig sa sports pero yung basketball hindi mahilig dun sa bata. Ano sinasabi mo dun sa bata? Well, double time na lang yung double time. Swerte ka na lang kung talaga makaangat ka. Basta hanggang doon lang matuturo mo. Hanggang doon lang. Hanggang doon lang kaya mo po, ang galing mo, wala ka na magawa talaga sa tao. Kahit pilitin mo na hindi para sa kanya, hindi para sa kanya talaga yun. Okay. So, alam kong gabi na dyan, Naning, maraming salamat sa oras mo. Napakasarap na naman ang kwentuhan natin. So, maraming salamat sa inyong lahat. Lalo sa mga Victorias. Ayun. Maraming salamat. Okay, maraming salamat si Naning Valenciano. At yan ang Basketball Universe para sa araw na ito. Sundan kami Lunes, Miyerkules at Biyernes sa YouTube at Facebook. Kaya like, share, subscribe at follow na rin. Nais naming pasalamatan ang Smart Sports. Laging tandaan saan man kayo at anuman ang ginagawa ninyo, magkakampi tayo. Ako si Bill Velasco at ito ang Basketball Universe.